programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Titigilan ako ni Lolo hanggat di ako maamin. Hindi ka aamin. Ever! Ano ho ba yung results ng fingerprints? Gustong-gusto na nga umamin dito ni Zoe dahil pakiramdam nito ay hindi nga daw siya dito titigilan ni Lolo Pepe. Pagkatapos ngang dalawin ni Zoe sa ICU itong kanyang Lolo Pepe, ay dito naman na nagpaparamdam muli sa kanya. At hindi lang iyon, dahil hinahawakan itong si Zoe sa braso ni Don Pepe at nagkamalay na nga daw ito. Subalit ay napagkamala naman ni Zoe ito nga si Doc Antonio Loc na siya itong si Don Pepe. Kaya hindi na nga nakayanan ni Zoe ay agad siyang lumabas sa ICU at nagtatakbo at hanggang umuwi na lamang siya dito sa kanilang tinitirhan ni Moira. At dito sinabi ni Zoe sa ina na gusto na daw niyang aminin dito kay RJ at Giselle ang ginawa niya dito kay Lolo Pepe, dahil tiyak na hindi daw siya titigilan nito hanggang hindi siya mababaliw. Samantala nagtanong na nga ngayon itong si RJ sa pulis kung ano na daw ang resulta dito sa fingerprint ni Zoe na kinuha nila. At ang sagot nga ng pulis sa kanila na iisa lamang daw ang nagmatch at walang iba kundi itong si Zoe. At gulat na gulat itong si Giselle at Annalyn at RJ nang malaman at marinig nila mula sa pulis na ito na nagmatch itong si Zoe. At hindi lang iyon, dahil may karagdagan nga silang ebidensya na nakuha malapit sa lugar kung saan nahulog itong si Don Pepe sa bangin. At ang sabi ng pulis na nakakatiyak ito na pagmamay-ari ng isang babae ang nakuha nga nilang disenyo nasa sapatos. At dito tiningnan ng mabuti dito ni Giselle at RJ at naalala ni RJ ang disenyo na ito dahil siya mismo ang bumili ng sapatos ni Zoe upang iregalo sa birthday nito. At upang makumpirma ni RJ kung tama ba ang kanyang hinala, ay agad nang umuwi itong si RJ sa kanilang bahay. At hindi nga nagkamali itong si RJ dahil nakita niya nga ang sapatos ni Zoe roon. At bitbit itong ebidensya na ipinakita ng pulis. Dahil dito agad na tinawagan ni RJ si Zoe at pinapauwi sa bahay. At dito na nga na kinumpronta ng husto ni RJ si Zoe na kinakailangan umamin ito dahil pinakita niya ang ebidensya na nakuha ng mga pulis doon nga sa nangyaring aksidente kay Don Pepe. At gulat na gulat naman itong si Moira nang sabihin na nga dito ni Zoe sa kanyang ama na aaminin na nga daw niya ang katotohanan kung ano ang ginawa nila dito kay Don Pepe. Dahil sinabi ni Moira na kahit anong daw mangyari dito kay Zoe ay wag na wag daw siyang aamin dahil tiyak na magdurusa daw sila sa kulungan kung sakaling malaman nga dito nila Giselle at RJ na sila nga ang may kagagawan sa nangyaring aksidente dito kay Don Pepe at sila din ang mastermind sa kidnapping. At dito naman nagtanong itong si RJ na kung ano ang motibo ni Zoe na kung bakit umabot sa ganito na nagawa niyang saktan itong kanyang Lolo Pepe. At naalala ni RJ na nagkasagutan pala noon itong si Zoe at itong si Don Pepe. At baka yun ang dahilan na kung bakit parang gumaganti itong si Zoe dahil sa may naramdaman nga itong mental health na parang nababaliw. At yun naman ang idadahilan ngayon ni Moira na baka na ba nasisiraan ng bait itong si Zoe at nabaliw kaya niya nagawa ang mga iyon. Subalit hindi kumbinsido itong si Giselle na yun nga ang dahilan dahil alam nila na may motibo pang tinatago itong si Zoe at itong si Moira. Kaya wala nang takas ang dalawang ito. Yan ang ating pagkaabangan mamaya. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.